Isang magandang umaga po sa bawat isa. At nandito po tayo sa Vietnam. At papatuloy po ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. At sa pasimula po ay awitin po natin ang sa presensya niyong banal. Sa presensya niyong banal, ako'y mananahan. Wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Minsan pa po, sa presensya niyong banal, mananahan. Wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang yakap niyo. Nakikita ko kalwalhatian niyo sa presensya niyo banal. In the shelter of thy wing, I will hide in thee. There is no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings. Minsan pa po, in the shelter of thy wing, I will hide in thee. There is no other place that I would rather be, in the shelter of thy wing. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wing. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wing. In the shelter of thy wing. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagtitiwala sa tuloy naming pinagkakatiwala ang aming buhay sa inyo. At ngayong umaga po, Lord, mangusap po kayo sa aming patuloy sa pamamagitan ng inyong mga salita.
ay patuloy na magdulot ng kalakasan sa amin, patuloy na magkaroon kami ng kagalakan, pag-asa sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, gabayan niyo po ako. Huwag makahadlang yung aking limitasyon upang makakilos kayo, makapangusap kayo sa aming lahat at sa lahat ng manonood pa po ng live na ito. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po. At ang ating pong ang mensahe po sa atin ng Panginoon ay tatlong bagay lang po. At ang title po nito ay yung ito ay mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Ngayong umaga po, isang paalala ng Panginoon sa atin pong lahat na mga anak niya. Ulitin ko po, pinag-aaralan po natin mga paalala ng Panginoon na ito po yung dapat na hindi ginagawa ng mga anak ng mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos. Una, gusto po tayong paalalahanan ng Panginoon. Number 1, ang hindi po dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos, dapat po hindi tayo nag-aalangan sa pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo nag-hesitate na sumunod sa Panginoon dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Ulitin ko po, ang hindi po dapat natin ginagawang mga Kristiyano, hindi tayo nag-aalangan o hindi tayo nagliliban ng pagsunod, hindi natin dinidelay yung pagsunod sa Panginoon dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. At dadalhin ho tayo niyan sa isang kwento sa Bible, sa aklat ng Acts, na si Ananias po, hindi po yung namatay dahil hindi nagbigay. Yung Ananias po na sa Acts 9. Basahin na po natin. Sa Acts 9. Sa Acts 9 verses 17 hanggang 19. At bago po natin basahin, ang nangusap, konting background lang po. Sa chapter 9 ay yung simula nung pagkakakilala ni Pablo sa Panginoon. At sa verse 10 ay pinakilala po si Ananias na isang tagasunod ni Jesus. At ang sabi po ng Panginoon kay Ananias ay magpunta ka sa verse 11, pumunta ka sa daang tinatawag na Matuwid, at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon. Verse 12, at ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. At ayun po, yun po yung utos ng Panginoon kay Ananias. At kung titingnan po natin, si Ananias po, wala po siyang title na si Ananias isang propeta. Si Ananias ay isang kilalang tagasunod ng Panginoon. Hindi naman. At sigurado si Ananias hindi po apostol. Isa lang po siyang normal na tagasunod ng Panginoon. At tayo po, mga hindi man ho tayo, wala ho tayong title sa pangalan. Di ba, ika-classify din naman natin yung sarili natin na tagasunod.
hindi naman na po hindi naman na po yung manggagawang ganito. Ano lang po, sister brother lang. Ayun lang naman po ang mahalaga sa Panginoon. At kung titingnan po natin dito, hindi naman po sa nag-hesitate o nag-alangan si Ananias. Siya lang po yung binigay kong halimbawa para po sa atin na wag tayong maging alangan o wag nating i-delay ang pagsunod dahil hindi naman natin alam kung anong gagawin ng Panginoon doon sa hindi naman natin alam kung anong gustong gawin ng Panginoon doon sa pinapagawa niya sa atin. At kung babasahin po, sumunod po agad si Ananias. At alam niyo po, at alam naman po kasi agad natin yung kwento na si Pablo ay ginamit sa kamanghamanghang paraan ng Panginoon. Pero kung halimbawa po, kung ang nangyari ay hindi sumunod si Ananias, kung ibibigay lang natin kung pagbubulay-bulayan po natin, pagka ba hindi sumunod si Ananias, ano kaya mangyayari kay Pablo? Yung mga ganong kaisipan po na ano kaya mangyayari? Pero maraming pwedeng maging side story dyan kung hindi sumunod. Pero ang importante po, sumunod at hindi nag-aalinlangan. At nung inabot niya si Pablo, verse 17 to 19, basahin ko po. Pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito, at pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan na nagpunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Biglang may nahulog na parang kaliskis ng isda sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at muling lumakas. At yun po, kapag po naunahan tayo ng takot sa pagsunod, pagka nag-alangan tayo, hindi ho makakakilos ang Panginoon. Kasi hindi po makakakilos ang Panginoon pagka tayo nagdududa, kung tayo po'y nag-aalangan. Kaya po dapat hindi ginagawa ng mga Kristiyano yung nag-aalinlangan pa sa pagsunod sa Panginoon. Baka yung pinapagawa sa atin ng Panginoon ay kamukha nung pinapagawa niya kay Ananias, na mayroong isang tao na nandun na siya sa turning point ng kanyang buhay. Nandun na siya sa punto ng buhay niya na siya ay magtatalaga na ng buhay sa Panginoon. Hindi natin alam kasi yung sitwasyon ng mga aabutin nating tao. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari pagka sumunod tayo. Pero isa lang yung sigurado, pagka sumusunod tayo, napapaluguran ng Panginoon. At alam nyo, dapat po hindi talaga tayo nag-aalangan sa pagsunod sa Panginoon, kasi baka may matagal na nananalangin para baka may matagal nang nananalangin para dun sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Baka ang iniintay na lang yung kikilos. At kung halimbawa, kung tayo nga ang gagamitin, tayo na lang ang iniintay, tapos kung mag-aalinlangan pa tayo at mag-aalangan, kung i-delay pa natin yung pagsunod, magkakaroon po ng problema. Kaya po, isang paalala ng Panginoon na dapat hindi po ginagawa ng mga Kristiyano, wag po tayong mag-alangan sa pagsunod sa Panginoon. Kasi talaga ang totoo, hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan, habang sumusunod tayo, napakaraming pwedeng mangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Basta susunod lang tayo. Basta po ang magandang mindset, pag susunod tayo, ipaubayan natin sa Panginoon yung resulta. At huwag tayong mag-alangan, wag nating i-delay yung pagsunod. Nalala ko lagi sinasabing
ng, hindi ko matandaan kung si Pastor Joseph o si Pastor Ramones yung nagsasabi, yung delayed obedience is disobedience. Kung lagi nating pinatatagal yung pagsunod, isa rin yung klase at isa rin yung masasabi nating hindi pagsunod. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Huwag tayo matakot umabot sa mga tao, huwag tayong matakot manalangin para sa mga may sakit. Huwag tayong matakot sa mga pinagagawa ng Panginoon, yung mga personally. Yung mga kapwa ko po manggagawa sa Panginoon, huwag kayong matakot humayo, huwag kayong matakot na umabot ng tao, kasi yun po talaga yung purpose natin, mga anak ng Diyos, umabot ng mga tao. Amen. At yung pangalawa po na hindi dapat na ginagawa ng mga Kristiyano, hindi po dapat ginagawa ng Kristiyano na alisin yung pag-ibig sa kanilang buhay. Hindi po dapat nakikita sa mga Kristiyano yung inaalis nila yung pag-ibig sa kanilang ginagawa. At alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, bukod sa banal na Espiritu, makikita po yung totoong Kristiyano kapag gumagawa at pagka gumagawa at namumuhay ng may pag-ibig. Ulitin ko po, makikita po sa bukod po sa Holy Spirit, makikita yung totoong Kristiyano kapag gumagawa at namumuhay ng may pag-ibig. Huwag naman po sana tayo na tayo pang mga anak ng Diyos yung kakitaan ng kawalan ng pag-ibig. Kasi kung hindi po makikita sa mga anak ng Diyos yung dalisay na pag-ibig, kanino makikita? Kung hindi po sa ating mga anak ng Diyos, hindi po sa ating mga umaangking totoong anak ng Diyos, kung sa atin makikita yung kawalan ng pag-ibig, kanino pa nila makikita? Basahin po natin yung ang pinakamagandang verse po dito, 1 Corinthians. Yung 1 Corinthians 13. Sabi po, basahin ko po. 1 Corinthians 13, 1. Kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumatangit-ngit. Verse 2. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pang-unawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mapalipat ko man ang bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Amen. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon ngayon at na wag po nating alisin yung pag-ibig sa ating paraan ng pagkilos, pagsasalita, sa ating paraan ng pakikitungo sa iba, in general po, sa paraan ng ating pagsunod din, kailangan nakikita yung dalisay na pag-ibig. Wag po tayong gumawa ng walang pag-ibig. Napakalinaw po nung binasa natin. Kahit ikaw na ang pinaka sa lahat ng pinaka, kahit ikaw na ang pinakamagaling na manggagawa, kahit masabing ikaw ang pinakamagaling na pastor, kahit ikaw ay pinakamaayos kang maglinis ng church,
ikaw yung pinaka-inaasahan. Pero kung ang mawawala yung pag-ibig, wala ring kabuluhan. Pero kung pag-ibig lang ang meron ka, napakalaking bagay na magkakaroon ng kabuluhan lahat ng bagay kung magkakaroon ng pag-ibig. Amen? At wag nating alisin yung katotohanan na may pagkakataon talaga, may mga tao, may mga pangyayari na sitwasyon na masusubukan yung pag-ibig natin sa Diyos. Kung masusubukan na makakagawa pa tayo ng may pag-ibig, masusubukan mai-stretch yung love sa atin na ano ba yan? Parang hirap naman talagang gawin. Di ba? Totoong sitwasyon naman po yun. Di ba? Hindi bago yun. Lahat po nararanasan po yun. Sa aminin po natin sa hindi, minsan may mga pagkakataon ang hirap, nahihirapan tayong isama yung pag-ibig sa gagawin natin, sa sinasabi natin, sa iniisip natin, sa pamumuhay natin. Isa lang po ang pwede kong masabi tungkol dyan. Pagka pakiramdam mo mauubusan ka ng pag-ibig, kung pakiramdam natin hindi na tayo makakagawa ng pag-ibig, edi patuloy tayong lumapit sa Diyos dahil siya ang source ng dalisay na pag-ibig. Paglapit pa rin po sa Panginoon yung solusyon, hindi po nababago. Dahil ang Diyos ay source ng dalisay na pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig. At alam niyo po sa Panginoon, isang laging nakakatuwa sa Panginoon, yung pag-ibig na ibibigay sa atin ng Panginoon ngayon, hindi i-recycle na hanggang bukas, o hindi naman sasabihin ng Panginoon, anak ko, o total, Sunday ngayon, o yung pag-ibig na ibibigay ko sa iyo, hanggang isang linggo na ha, wag mong uubusin, titipirin mo yung pag-ibig na ibibigay. Hindi naman po ganun yung ginagawa ng Panginoon. Ang totoo nga po, at alam nating lahat, na pagkahihingi tayo sa Panginoon ng pag-ibig, meron tayo lagi masusumpungan bagong pag-ibig kada araw. Kaya po, hindi tayo mauubusan. Talagang napakabuti ng Panginoon. Araw-araw pwede tayong suplayan ng pag-ibig ng Panginoon para makagawa tayo ng may pag-ibig palagi. Pwede tayong susuplayan tayo ng pag-ibig ng Diyos para makapagsalita tayo ng may pag-ibig palagi. Sa Panginoon po nanggagaling yun, at araw-araw kaya niyang ibigay at palaging bago ng bago. Kaya lagi tayong makakapagpatuloy ng punong-puno ng pag-ibig, una sa Panginoon, pangalawa sa mga anak niya. Amen? Makabuti ng Panginoon. At alam nyo po, pwede naman na talaga may limitasyon po tayo. Pwedeng kapos tayo sa kakayahan, pero kung kikilos tayo ng may pag-ibig, kung kikilos tayo ng may dalisay na pag-ibig, sigurado magtatagumpay po tayo. Dahil nakakakilos ang Panginoon sa mga bagay na sinasamahan ng pag-ibig. Ulitin ko po, pwedeng kapos tayo sa kakayahan, pero kapag kikilos tayo ng may dalisay na pag-ibig sa Panginoon, magtatagumpay po tayo palagi. Pwedeng may mga limitasyon tayo, pero kung mananatili tayong gagawa ng may pag-ibig, mananatili ang pagsama ng Panginoon sa buhay po natin. Ulitin ko po, pwedeng may mga limitasyon tayo bilang tao, bilang kapos yung sa ating kakayanan. Pero kung mananatili tayong gumawa ng may pag-ibig, mananatili yung pagsama ng Diyos sa buhay natin. Palagi pong makakakilos ang Panginoon pagka may pag-ibig. Kaya po, isang paalala ng Panginoon sa ating mga Kristiyano na wag nating alisin ang pag-ibig dalisay na pag-ibig sa pamumuhay po natin.
Amen. At alam niyo po, isa pang bagay ng kailangan po ng tao ngayon ay makita yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga anak niya. Yun po ang kailangan. Yun po ang kailangan ng mga tao ngayon. Kailangan makakita sila ng mga tao na pinagmumulan ng dalisay na pag-ibig na nanggagaling sa banal na Diyos. At bago po tayo dumako sa panghuli, sa huling paalala ng Panginoon, at manais ko lang pong ipaalala tungkol po sa pag-ibig. Ang inutos po ng Panginoon, hindi magustuhan natin lahat ng tao kasi mahihirapan po tayo. Kung ang ginagawa natin, yung kailangan magustuhan muna natin bago natin maibig, o kailangan maging okay sa atin bago natin ibigin, mahihirapan po tayo, mali agad yun. Tandaan po natin ang sinabi sa atin ng Panginoon, mahalin nyo ang lahat ng tao na gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Kaya po, paalala ng Panginoon, hindi po gustuhin lahat. Hindi ko kailangan magustuhan natin lahat bago natin mahalin. Pero ang utos ng Panginoon, mahalin natin lahat ng tao. Amen. Kaya po ayun, nadako na po tayo sa huli. Na ito, nagustuhan ko nung inaaral ko po ito kahapon. Pangatlong paalala ng Panginoon. Mag-aalas 5 na, bibilisan ko na po. Oras po kasi dito ay 5 pa lang po dito. Late po kami ng 1 oras. Bibilisan ko po. Sabi po dito, sa pangatlong paalala ng Panginoon, dapat daw po ang mga Kristiyano hindi dapat daw po tayo pumapayag na ang kaaway lang ay umaatake sa buhay natin. Ang gusto po kasing ipakita ng kaaway na kikilos siya tas didepensahan natin tas kailangan matagalan natin. Parang ganun yung gustong picture na ibigay sa atin ng kaaway. Isang dahilan po kaya tayo inutusan na magbantay kaya po tayo lagi inuutusan ng magbantay ng Panginoon ay para makita natin yung kaaway na gumagawa, hindi para antayin na makalapit siya sa atin, hindi po, kundi para makakilos tayo para hindi na siya makagawa sa buhay natin. Parang counter attack po ba? Parang ganon yung pinaisip sa akin ng Panginoon. Ba't ba kailangan lagi didepensa lang yung mga anak ng Diyos? Bakit lagi kailangan iniintay na magka-problema muna bago gumawa para sa Panginoon? Sa atin pong pakikipaglaban sa ating pong araw-araw na spiritual warfare, hindi po lagi kailangan iniintay natin na mauna yung kaaway bago po tayo humakbang. Pwede po na tayo yung maunang humakbang para hindi na makagawa yung kaaway sa buhay po natin. Mas maganda po kung hindi na talaga natin bibigyan ng pagkakataon makapagsimula ang kaaway ng pag-atake sa atin. Kasi kung bibigyan pa natin siya ng pasimula, baka mahirapan pa tayo. Baka kung hiniintay natin siyang magsimula, baka madaya pa tayo. Pero kung makikita mo pa lang siyang gagawa, magsisimula ka na rin gumawa ng hakbang para hindi siya magtagumpay. Sinisigurado ko po sa atin ng tayo magtatagumpay. At kapag mas konti po yung pagka yung konti po yung space na ginagalawan ng kaaway, mas mabilis natin siyang matatalo, mas mabilis siyang ma-expose sa buhay natin, at mas mabilis nating magagawa yung paraan para magtagumpay tayo. Amen. Hindi po dapat ginagawa ng mga Kristiyano na iniintay na mauna yung kaaway bago kumilos. Ito po yung panahon na kahit walang ginagawa yung kaaway, lumalaban tayo.
At alam niyo po, hindi tayo aatakihin ng problema dahil mahina tayo. Hindi po tayo inaatake ng kaaway dahil tayo'y babagsak, kaya niya tayong pabagsakin, hindi po. Madalas kaya po tayo inaatake ng problema, ng pagsubok, ng sitwasyon sa buhay dahil nakikita ng kaaway na mapaluluguran sa buhay natin ng Panginoon. Kaya niya gusto tayong atakihin. Ayaw ng kaaway na mapapurihan ng Panginoon sa buhay natin, kaya siya umaatake. Nakikita niya yung posibilidad. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Daniel na lang po. Marami po sana akong halimbawa, pero si Daniel na lang. Nakita ng kaaway na mapapapurihan ni Daniel ang Panginoon sa buhay niya. Kaya alam naman na po natin istorya. Kaya ginawa ng kaaway yung lahat ng pwede niyang gawin para mapigilan si Daniel. Pero anong ginawa ni Daniel? Hinayaan ba niyang mauna yung kaaway? Kumilos po agad si Daniel. Nanalangin siya ng nanalangin. At alam po natin nangyari. Sabi po ni yung Haring Nabucodonosor, ang ending nung pagkilos ng kaaway sa buhay ni Daniel, purihin ang Diyos ni Daniel. Yun yung sinabi ni Nabucodonosor sa buhay ni Daniel. Dahil nakita nung kaaway na mapapapurihan ng Panginoon sa buhay ni Daniel, kumilos ang kaaway. Pero nung lumaban si Daniel, hindi siya nagpauna sa kaaway. At alam naman po natin istorya. At lalong napapurihan ng Panginoon. Sabi nung nagpapaliwanag si Daniel ng panaginip, ang Diyos lang yung makakagawa nung ginawa ni Daniel. At kahit yung unbeliever, ginalang yung Panginoon. Kahit yung unbeliever, napapuri sa Panginoon. Kaya yun, naluwalhati lalo yung pangalan ng Panginoon. Tandaan niyo, pagka may laban, nakita na ng kaaway yung opportunity, yung buhay mo na ikaw magtatagumpay, kaya lalo kanyang babanatan para hindi mapapurihan ng Panginoon sa buhay mo. Pero kailangan lang lumaban tayo, wag tayong pumayag na ang kaaway lang ang umaatake. At ang ending po nun, di ba, sa buhay ni Daniel, nung panahon ng Acts, nung pinapersecute sila, akala nung kaaway magtatagumpay siya. At nung nagkahiwa-hiwalay na nga sila, ayun, lalong dumami, lalong napaluguran ng Panginoon. Nung nagkahiwa-hiwalay, akala nung kaaway na gawa niya yung layunin niya na napagwatak-watak yung mga Kristiyano. Pero lumaban sa pananampalataya yung mga Kristiyano. Kaya ayun, hanggang Asia makakarating yung salita ng Panginoon. At lalong napapurihan yung pangalan ng Panginoon. Kaya po wag tayong pumayag na kaaway lang umaatake. Tayo po, magtulong-tulong tayo sa pananalangin, sa paggawa ng mabuti, para lalong madakila yung pangalan ng Panginoong pinaglilingkuran natin. Tandaan po natin, hindi maaapektuhan ng limitasyon mo yung tagumpay na nakatira sa loob mo. Nuulit ko po, hindi maapektuhan ng mga limitasyon natin yung tagumpay na nakatira sa loob po natin. Higit na dakila yung nasa loob natin kaysa sa lahat ng gagawin ng kaaway sa buong buhay natin. Even the gates of hell will not prevail. Nasa DNA po natin yung pagtatagumpay. Kailangan lang po, huwag tayong puro salag ng salag. Umatake tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yung 3 paalala po ng Panginoon sa mga Kristiyano. Una po, review po tayo. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na wag nating i-delay, wag tayong mag-alinlangan sa pagsunod sa Panginoon. Yung pangalawa, paalala po ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano, wag nating alisin yung pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin. At yung pangatlo,
Huwag tayong pumayag na ang Panginoon, huwag tayong pumayag na yung kaaway yung atak ng atak sa buhay natin. Makipaglaban tayo ng mabuting pakikipagbaka. Let us fight the good fight of faith. At lagi po nating tandaan yung pinakapunto po doon. Kaya gumagawa ang kaaway kasi nakita niya na mapapaluguran ng Panginoon sa buhay mo. Ulit, kaya gusto niyang i-disrupt yung tagumpay na yon. Pero pagka nanatili tayo sa Panginoon, makikita natin lalong maluluwalhati ang Panginoon. At bago po ako mag-pray sa ating pagtatapos, humihingi po kami ng panalangin dito sa Vietnam. Hindi naman po ganun kadali, pero hindi naman po mahirap dahil kasama namin ang Panginoon. Humihiling lang po kami ng suportang panalangin dahil ang sarap kumilos pagka alam mo balot ka ng panalangin ng mga kapatid mo sa Panginoon. At i-endorse ko na rin po. Tayo po ay meron laging hanapin niyo po yung group na daily evening prayer. Araw-araw po may nananalangin. Pwede niyo pong ilagay lahat ng prayer concerns niyo doon sa group na yon. Araw-araw po may nagla-live. Mga hapon, mga 6:00 po siguro sa oras niyo marahil makadalasan. I-add nyo po yun. Pwede po kayong magsabi ng mga prayer concerns nyo doon. Yung mga prayer concerns kahit ng mga kapitbahay nyo. Kasi po ganito po. Kung pagtutulong-tulungan po natin yung pananalangin sa lahat ng mga problema, sitwasyon, sigurado walang sitwasyon na problema na tatagal pagka lahat ng anak ng Diyos ay nagkakaisa sa pananalangin. Kaya po magtulong-tulong po tayo, gawin po natin yung panahon balik natin yung panahon ng mga Acts. Lagi tayo manalangin ng sama-sama, magkaisa tayo sa pagdulog sa Panginoon, magpalakasan tayo dahil ang tagumpay ay nasa Panginoon. Kailangan magkaisa tayo. At maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng nananalangin sa amin po dito. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Pasensya na po sa overtime. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa tagumpay na palagi niyong sinasabi sa amin. At Lord, kung kami man po ay kinakitaan niyo ng alinlangan, delayed obedience, kung minsan nagsasawa kami o nauubos sa amin yung pag-ibig o hinahayaan namin na ang kaaway ay makakilos sa buhay namin, Lord, simula ngayon, hindi na kami papahayag, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu. Magtatagumpay kami palagi at patuloy kami magiging kalugod-lugod sa inyo. At sa susunod na mga araw ng linggong ito, mapapurihan ang dakilang pangalan niyo. Binibless ko po lahat ng manonood, lahat ng nanonood. Lord, punuin niyo ng presensya niyo ang buong mundo dahil kayo ang kailangan namin. Bibless niyo lahat ng gawain ngayon, makatagpo niyo lahat sila, magkaroon ng kalakasan, yung mga nangangailangan, yung pag-asa, yung mga nangangailangan maabot ng kagalingan, at bawat isa ay magkaroon ng personal na mensahe mula sa inyo. Salamat po sa inyong lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po. Mahal ko kayong lahat sa Panginoon.